Last, pipila ka mga Sundays, nagahisgot na ta about amazing women. And we became amazing because of the Lord. And we must be faithful, mga faithful men. And last month, we talked about continue to believe. Ano mo continue man ka? Hinumdumi, amazing na ka, hihimo na ka sa Ginoo. Umanahimo na kang faithful. Mauna mo padayon ka. Amen ba? Unya, sa imong pagpadayon sa pagpangalagad, sa imong pagpadayon sa pagtuo, karon na bulan, dapat makinabuhi ta nga mahinatagon. Amen! Makinabuhi ta ba? Live generously. Mauna ang whole topic for the month of September. Pero kung tanaw nato, when we talk about live generously, sa Bisaya pa, pag kinabuhi nga mahinatagon, kaya nga naman, dili magkuningon nga nihatag ka, mahinatagon na ka. Tama ba? Dili ingon nga nihatag ka, mahinatagon na ka. Because when we came a generous, dili ka ito naghatag ka, may masig napugos lang ka. Kaya ang paghatag na napugos, dili ka anak mahinatagon. Posible nga nihatag lang ka, pero kung napugos lang ka, dili ka. Because if we say generous or mahinatagon, it must be a lifestyle. Say it with me, lifestyle. Kung baga na kinabuhi na ginaba, gikinabuhi na ginani mo. You know what, in the Bible, when we talk about generosity, there are more than 2,300, more than 2,000 Bible verses that reference in the concept of giving, money, and possessions. You know what? Because when we talk about generously, dili lang na siya, kasi maguna-una magulayin ta, pag generous gani, kwarta. Ay, kwarta na po nihisgutan. You know what? Being generous is not all about money. It's not all about wealth. It's not all about material things. But when we talk about generosity, talks about giving, sharing, caring. Mauna, pag pinakasugod yun, kung mapansin ninyo, ako ada ang gina-explain o unsa na ang mga meaning. Unsa na ka topic. Kung mumutan na kitag, unsa may kalahian sa giver o sa generous. Unsa kalahian? Ha? Pastor, tagaan naman mo quiz. Unsa kalahian sa giver of generous? Okay. Kung may iyong ka-giver, it means na alam kag-hatag. Pero kung may ingon ka-generous, you give more than the usual. And ingon pa ganit si John Campbell, okay, give comes from the Germanic or Norse languages, whereas generous comes from Latin. It means to give means generally to hand over without expecting a payment as compared to selling or something. Kanang nihatag ka, nga wala ka nag-expect nga dahil mo balik sumama rin paghatag. Pero, to be generous is more an act of pure goodness without any strings attached or benefit expected. Mas kanang paghatag nimo, when we talk about generosity, ang paghatag nimo, kung the usual nimo, naghatag ka og 100, pero kanto nga time, gitagaan mo 500, that is unusual. Ibig sabihin that whatever that you give that is unusual, that is generosity. Kung nahimo na nimong lifestyle. Naay na nga yung 1 kilong bugas, gitagaan nimong 2 kilong bugas, that is more than sa gina-expect sa tanan. Kaya nga naman, kasagaran, sa kung silingan mo, kung wala bugas, kung mangayong bugas sa inyo ha, mangayong 1 kilong bugas, pilay hata, midya. Di ba kasagaran? Taga-tunga lang. Mawagay na, halimbawa, mahirap ako kwarta, bisag ako, aaminin ko. Naay mga panahon, mahirap ako kwarta, pilay naman, 5,000. Itanaan ako. Labi na bago pa naman kaila.
Ay, 1,000 lang sa, nga naman, para kung di mo bayad, di kayo sakit. Pero, a generous man, nahigit siya. Okay? You do more than. Kung tanaw na ito ang, baka ang tukuranan din sa ito ang mensahe. And 1 Timothy chapter 6 verse 18. Ngayon, Padre, command them to do good, to be rich in good works, to be generous, and ready to share with others. Kadua, Proverbs 11:25, be generous and you will be prosperous. Help others and you will be helped. You know what? Anong kinahanglan man ta nga mo live generously? Ibig sabihin ka ng live generously, ka ng dili mahadlok mo hatag, dili mahadlok mo commit, dili mahadlok mo sacrifice. That is generously. Okay? So, ka ng dili mahadlok ba? So, now, pero pangutana, why we need to live generously? Nganong kinahanglan man nga muhatag ta nga dili mahadlok, nganong kinahanglan man nga di ta mahadlok mo commit, nganong kinahanglan man nga dili ta mahadlok mo sakripisyo. Mutuo ba mo nga pati ang paghatag sakripisyo? Amen? Kaya nga naman, naayo ba, karaghamuan pag guna nimo. It is sacrifice for yourself. Nga naman, kabuo na lang ni, anong mahatag pa man ko? Diba? Ang paghatag, sakripisyo binadaan. Ilabi na, pag generous na ka, piniti na nga sakripisyo. Pero, gusto na ko ipebalo sa tanan karon nga ang paghatag, nahin mong lifestyle sa paghatag, masabtan nimo nga bisan pa o kana go makaingon ta usahay nga murag sakripisyo, pero ano ang mga tao may natagon di man mapulan mo hatag. Now here, why we need to live generously? Because it is a command. It is a command. And 1 Timothy chapter 6 verse 18, giingon dire, command them to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share with others. You know what? Usabi kasinulat ni Paul, ngadto kang Timothy. This is a personal instruction. Iyan yung personal ba? Intentional nga giingon yun niya. Command them. Sutihin yun sila nga magbuhat og maayo, nga magbuhat og kanang pinakamaayong buhat, nga mahimong mahinatagon og andam kanunay mo share. Ibig sabihin, bisan kita mauli ato ang ginatulog sa mga bata, ignagit siya nga mo share, mo share, mo share. Muhatag, muhatag, muhatag. Mubuhat og maayo. If you observe, always ni ginabuhat nato sa atong mga anak. It is intentional. The same with Paul to Timothy. He intentionally gave this advice to Timothy nga ipaingon gid sa mga katawhan, command them. Kung moingon ka command, this is not a request na pwedeng buhaton or pwedeng dili. When you say command, mando, sugo, ina nangatapan ni mo, be generous. Sabi saya pa, panghatag. Ina nangatapan ni mo, panghatag po. Diba? Panghatag. Now, kung makita na ito, pastor, si Paul mananagisod ka Timothy. How about ato tang Old Testament? Naa pa sa Old Testament? Wala. Ay, pagkaraghan sa Old Testament. Pero hindi lang akong gikuha, kaya pasilugan ka mahuman. Deuteronomy chapter 15 verse 14. Give to them generously from what the Lord has blessed you with sheep, grain, and wine. Ang Deuteronomy chapter 15, kini nga context is nagahisgot ni about sa mga slaves. Ang context ni ini about sa mga slaves, sa mga Israelites, at that moment na naana sila yung mga slaves, again, they were slaves before to the Egypt. But at this time, naana sila yung mga slaves. Unsay gisugo sa Ginoo sila ha? In the 6th year,
6th year lang sila magtrabaho. Ika-7th year, imuha na sila, tagaan na mo sila of freedom. Imuha na silang pakawalan. Pero di nilang ingon nga buhian nimo, pakawalan lang nimo. Ang giingon sa Ginoo dili, ayaw sila palaktwa empty-handed. Kung baga ayaw sila palakwa, gawa sila gibitbit. Again, Pastor, kataba, pagpalakwon na pa rin, mabitbitan pa. Maunay na uso may karon sa ito, sa kalibutan, di ba? Pag resign kasi sa trabaho, di pwede ba kayo madawag nga? Tawag ka na? Separation pay. Naagit ka madawag, o dili lang may karong panahon na, gikan ba kaniadto na, ni? Gimando ni sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, ayaw sila kanang palakwa empty-handed. Prior ani nga verse, wala na akong ibutan niya. Pero ingon rin, give to them generously from what the Lord has blessed you with sheep, grain, and wine. Ibig sabihin, nga anong dapat mahimutang mahinatagon, it is because ang blessing ay nagagikan sa Ginoo. Look at this. What the Lord has blessed you. Because you cannot give what you don't have. Bisa to saan ni mo hatag, kung wag yun kay mahatag. Pero kung naa kay mahatag, ibig sabihin, ipanalanginan ka sa Ginoo. Kung ipanalanginan ka sa Ginoo, what you do next? Be generous. Dapat mahimot ang mahinatagon. Isa ka pinaka-nindot na prinsipyo, ilaban na sa Kristohanon, dapat tanang Kristohanon mahinatagon. Kung ang tanang Kristohanon mahinatagon, walay magkalisod. And again, when we talk about generosity, dili lang ni siya command. Dili lang siya kwarta. Dili lang siya sama sa giingon dili with sheep, grain, and wine. But it is more than that. It might be sacrifice. It might be, later on, ito ang masabtan. Here. Second, why we need to live generously. Sa ito number 1, it is a command. Inanagatapan mo, kay gisugo na. Okay. Ang pagkamahinatagon, gisugo. Again, gusto ba ako ihabat na ng bersikulo ang isugo ni sa Ginoo, pero dili mahimo kay basig maabtata ko niyang hapon. Unya ang inyong time di na ninyo ihatag sa kuwa. Di ba? Bisa pag mag-isgot ang mahinatagon dali, pero kapuyo no was kadagan magbersikulo anak pastor ay di na mo kumaran. Wa na ba ko nasabtan ay puro hatag lagi. Pero here, but why we need to give, to live generously, kanong kinahanglan, magpuyo ka, nga mahinatagon, dili lang it is a command. Second, it is a test of faith. Hala. Kinsay nagtuo sa Ginoo dali? Amen. Kinsay nahigugma sa Ginoo? Pagtuo sa dili, sulayon, bayanay mo pagtuo. Kunya kasagaran pagsulay sa pagtuo, kasagaran yun, diha kita mapalpak sa giving. Diha ka mapakyas kasagaran ba? Kasi sa imuang paghatag, diha pasulayan ang imuang pagtuo. Ang imuang pag-serve sa Ginoo, kasagaran diha pasulayan. Kung kaya ba nimong ihatag, i-give up, ilang importante kaayo sa tanaw nimo sa imuha. Sulayan ang imong pagtuo. Na ako'y mga pipila ng mga karakter na ngayon na itong isgutan. Number 1, si Abraham. Why Abraham became the father of faith? Because he gave something. Here, in Genesis chapter 22 verse 2, inuwan si Abraham, dugay na ginasira nag-pray nga nangandoy o magkaroon og anak. Pero di na makaanak si Sarah at tiguang na. Minupos na pahiyon. Si Abraham po, di na po makaanak kay tiguang na po. Pero ang Ginoo nag-promise sa ilaha
Again sa pag-promise sa ilaha, wa pag sila mutuo kay sa kalibutan nga moabot ang bata, imposible na kayo. Number 1 sa edad, number 2 baog pag yun si Sarah. Pero pag abot sa Ginoo, pag ang Ginoo mo promise, walay imposible diha sa Ginoo. Amen. Walay imposible ba? Whatever you desires, whatever God has promised you, has promised me, walay imposible. Inanagatapan mo, wala imposible sa Ginoo. And again, giving is just part of being generous. Sacrifice is always a part of being generous. Mao niya pinakasakit in Genesis chapter 22 verse 2. Take your son, God said, your only son, Isaac, whom you love so much. Robbie, samtang nabasa ko, baka na kung what if may yun ang Ginoo ba? Oh, Jerry, give your son. Isa na magiging mga anak lalaki, Susan, kabalo na mga anak. Your only son. Inaana pag yun, Israel. Ngayon mong gihigog magmahayo. Oh. Di ba? Kung mapili mo na mo lang, bisag din sa amahan na. Anak kasi, ka ng mga anak na, palanggat ka na ko na tanan eh. Pakita ka ninyo, mas magkahabog ka niyo. Oh, sige! Why? Because I love them. But what if God says, take your son, your only son Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah, there on a mountain that I will show you. Paano yung pinakasakit? Okay na magdala. Sabay mo dito, mag-worship mo. Ang giingon pag yun, offer Him as a sacrifice to me. Kana kung ingon laga, dala siya. Kung ihatag siya sa kuha. Kasi kaniadtong panahon, uso pag yun mga sakripisyo. Para mapasaylo ang imong sala, kinahanglan ka magdala ka ng mga hayop para mapasaylo, sakripisyo, burnt offerings ang tawag kaniadto. Pero sa diha na si Jesucristo, wala na nauso ang burnt offerings. Wala na nauso ang padugo. Ngano wala na nauso? Because the blood of Jesus is more than enough. So mao ni dili. Sakit na dili. What if? Si Evelyn dili. Pangutan na si Evelyn. What if Evelyn? Mingon na Ginoo. Dala ang imuhang kalibre. Sa kalibre, Navara. Pag-upang ito dala ang kanang imong ginaampingan nga kadabuntag imong trapo-trapuhan o karon ihatag dito sa simbahan. Siguro makapunta na ka, Lord. Ikaw mag-ina, Lord? Di ba? Usahan mo. Sakit ka. Baka na mo. Pero, again, ang being generous, di lang pamaagi sa kwarta. Pinaagi sa servisyo. Sa paghatag mo that is more than expected. Kasi gihimo ni Abraham, iyahang bidala. Kaya nga naman, again, I believe, ang purpose ani sa Ginoo, dili tungod kay patyon gid si Isaac. Ang pinaka-purpose ani sa Ginoo, masulayan ang loyalty ni Abraham kung sa Ginoo pa ba o kato na sa pag-o niyang naa sa iyaha. Kasi usahay, pag wala pa tayo kabtangan, pag wala pa tayo atoa, Lord, sayong-sayo ako. Pero nga nung magkauyab na, Lord, alam ko nakakaintindi ka. Sama na doon ani, mupalit kong iro,
kay para na ay mubantay sa among balay. Karon si bata ay sorry kayo ha, kay walay mubantay sa among iro. Although it makes some mura na siya og joke, pero dako kaayo siya og pagtulunan sa atoa. Nga naman, usahay sa dihang na anak kay giguptan, usahay mawala na ang imong loyalty sa Ginoo. Ang pagkamahinatago nimo mawala na. Ang pagkamahinatago nimo sa imong time sa Ginoo kaniadto mawala na. Oh Lord. That's why aminin ko, kahit ako bilang guro, kaya tungkol karon sa matatag curriculum, na-feel na ko nga matagtag ang among schedule. Muduty mi alas 5. Kaya alas 5:30 sugod ng klase. Kaingon mi nga, Lord, hayahay pa mo sa una. Pero masulayan. What if mingon? Na akay trabaho, hago ay mo trabaho, kaya pa ba niya ako kabuhatag og time sa kuha? What if wala ang Ginoo? That is why ako medyo guilty ko ara gamay sa una, nabito na undang ang care groups sa mga lalaki. Pero karon, grasya sa Ginoo, nabalik na. Sa lahi na padahilaw ng lugar. Nang langyaw na sa lahing lugar. Sa mga lalaki, encourage ka mo. Kung bakante mo, na plano kasi ito, magbubuhat ko ka ng lahing care group. It's either tibong ko ang isa o ang isa San Pedro. Kaya para wala excuse. Di na nagtatapan mo kakatibong ko, andam-andam na diha. Manawa ha? Genesis chapter 22 verse 12. At that moment, nag-iandam na ni Isaac, andam siya muhatag pa. Kung sa ikaw sige no, don't hurt the boy or don't do anything to him. He said, now I know that he honor and obey God. Wow! Bisa pag naana siya Isaac, a test of faith, naana si gigunitan, naana si gigikus-gakos, gigugus-gugos, kiningatan nila ko na naana yung makatabang sa iya, which he can call his own. Pero pag-ana si Ginoo, sige, hatag na. Pag actually naghatag, siguro nauna ni Abraham, Lord, ako ganyan ko di ba ganyan ko Pag actually naghatag ni Abraham, Ginoo, ayo. Ako alam nagisulayan. Now I know that you honor and obey God. Sa imuha, o kung sinaa sa imuha karon, what if ignon ka sa Ginoo? Sige, biyahe na yung mga negosyo, para mo kaya apil-apil o gano'n. Care group. Oh Lord! Mauna, i-balance mo kinabuhi. Diba? I-balance ang iyong kinabuhi. Di ba orag? Ako di ko gusto nga, kung ino yung nga, hawa na diyan sa pagka-pastor, pagka-teacher. Madua-dua, pagbuko kayo mo, Lord. Kung daghan pa makiglistahan. Mauna, abi sa kapoy pagka-teacher, manikabot ko, ministry! Ano man? Kaya basig, pero kasulayan, ikus Ginoo. Di ba nagsasahay, mawala kita sa focus. You know what? This is generously kagihatag ni Abraham si Isaac. And that's why he became the father of faith. Another story. Kining 1 Kings chapter 3 verse 16 to 18. 1 Kings chapter 3 verse 16 to 28. Kining a story about ni sa duha ka babae. As the Bible says, a prostitute woman, pero ako ani duha ka inhan, napuyo sa isa ka balay. Pagpuyo sa isa ka balay, karon nabuntis silang duha. Sabay-sabay po. Ibig sabihin, niabot ang panahon, nanganak ang katuyang katuyang sa kainahan, the same thing, nanganak po. Ang katuyang sa kainahan, sabay yun lagi sila. Ang problema, mauni, namatay ang isa kabata. Unya, sa diha nga,
Again, nga daw nahitabo man eh. Nga na ni doon sa kang Solomon ani. Kini nga time nangayo si Solomon og wisdom gikan sa Ginoo. Lord, nagaay kog kaalam ug tan-awa ang sitwasyon nga niabot sa iya. Lisod kayo. Nganuman, nangayo duha ka babae, mga inahan, unya ka ng inahan, pareha sila magdos, pareha sila ng anak, kaya lang ang isa namatay. Karon pagkamatay, ang claim sa isa, niingon dito isa nga, Pastor, Majesty, King, naami diri karon kay sabay may panganak, pero kayo paluko, nangako ang anak buhi, o kaya ang anak patay. Pero, pag tungang gabi, pag matanan ko sa pagkabuntag, natingala ko nga akong gigugos, patay naman, o kaya ang anak buhi. Lisod-lisod na siya, tama? Pag-anak. Desensi sa ako sa mga, Mao, Pastor, ako itong buhay iya, pagpanganak, kanya patay na daan yung anak. So kung ikaw ako, libog ka no? Kisa mo ginaan eh. May nagkakita ko dito, may nag-na CCTV. Wala may CCTV. O sige mo niya. Simple lang tayo. Okay, verse 23. Then King Solomon said, each of you claims that the living child is first, and that the dead child belongs to the other one. Pareha man mo nangangkod. So, unsay buhaton? Tama? And verse 24, he sent for a sword, and when it was brought, sa dihang na siya, sige, pareha man mo, niangkon man ka, na ang kanang anak, imuha na, iyahan na matay, ihapon, niangkon mo siya, na iyahan na anak na buhi, imuha na matay, sige karon, kuha siya, espada. Pagkuha sa espada, niyahan na rin na, sige, ani na lang, tunga o nato ning bata? Tunga o nato ba? Para magping na lang mo, kung kinsa ang ulo, o kinsa ang tiil. Tama? Cut the living child in two and give each woman half of it. Sige, hanak si mo. Sige, ulo ba mo? Sige, mo ang tiil. Tunga na ng bata, ha? Ay, ano daw, pagkatunga? Ano daw, sige. Wala, yung Biblia. Sige, anak. Sige, anak. Sige, palain mo ako itong wala. Palain mo ako itong tuo. Sige, pikas to imuha. Pikas to imuha gyapon. Kung ikaw tinuod na inahan, paano kaya mo ito kumbaga kasi buhaton kaya ni mo. Usap mo na po, giving is just part of being generous. And sacrifice is always a part of being generous. Kini, it was a difficult decision made by King Solomon. Pero ano gitagaan si King Solomon o lisod kaayo nga sitwasyon? Kaya hindi pangayong sa Ginoo kaalaman. Mauna, ayaw gyud o katingala, balik-balik ko na mo ni. Kung nangandoy ka, Lord, usba ang akong batasan, di na unta ko, masuko, tingala ka ang imong anak mo, sige papadlong sa imo. Solomon na? Lord, kaya ko kaalam, kung lisod ba ang sitwasyon? Lord, makita, di na ko magyaw-yaw, Lord. Di na ko magminalita. Dagan po si palumog ni mo. Lord, makita, di na ko magluod. Dagan po mga rason. Lord, maayo ta, Lord. Nga ka na kong mag-focus ako sa study. Di na ko magsigitan ang TV. Kung ba sa Facebook ni mo, dagan po mo gawas ito, mamurag intriga ka ayo. Kabalo mo nga, no? Pasalamat ka kung nakaagi ka na. Nga naman, ginaprocess na ka sa Ginoo. Na nakatapan mo, congratulations! Ginaprocess ka! Ilamin ka naman ka, Lord! Kada Domingo, musimba na ko, Lord! Tingala ka, ano nagkaglabunon? Makita pag hindi mo, Domingo rapon! Na ay lakaw, na kunuhay, dili po dili Domingo, kaya maoray bakantin nila.
Tingala ka na, no? Ayaw ka tingala. Pero nagalipin na sa imong desisyon. Amen ba? Amen. Pareha sa ako Kapag naman nga naagad tayo Friday dali. Pero, ang among eskwelahan, ni apel og basketball, kaysa cluster daw na siya, ako pag leader, o niya ang lang Friday pag yun. O niya, gihangyo ko sa principal, nga dapat naagyo ko. Sige ko na ko. Sige lang. Nagunahon ako, Lord. Saan man Di man pwede tungaon akong lawas. Pero, again, in every day, kinahanglan kita mamili. Parihari, kinahanglan si Solomon mamili. Saan man ako Kapalo mo, pag ikaw na ni Solomon, sige, tungaon na na! Kung ikaw tinili, ikaw mo advice saan mo mag-advice? Ino ba nung tungaon? Ha? Padating. Magulat ka, Lord. Padating kita ko. Yan ang gawin mo ito Lord, Hindi basta-basta ba yung gibuhat? Unya, good thing, the real mother, her heart full of love for her son, said to the king, "Please, your majesty, don't kill the child. Ihatag ka lang na sa iya, ha. Ay, lang pati, ihatag ka lang na sa iya, ha." Pero sa kababae, ningon, "Ay, bita mas maayo, mabitang mukha ko na lang na. Mas maayo nga wala yung makapalagyan sa mga tuwaan na. Yan nga, kasi ang totoong nagmamahal, willing magsakripisyo niya. Sa mga bana nga naadre, say amen mga bana? Amen. Tanang mga bana nga tinuod na higugma, bisag unsa ka sa puton, palaaway ang imong asawa, musakripisyo gihapon ka. Yeah? Amen. Bisag di pa na mamansin, ligawan mo pa rin. Di ba? O yan sa mga asawa naman, bisag pag-usahay yung taon, di ninyo masaptan ang desisyon sa inyong bana, kinahanglan po bumupakita o suporta. Kung totoo kayong nagmamahal. Pastor, wala ba akong yun? Again, I am saying, willing ka magsakripisyo. Kung totoo ka nagmamahal. Diba? Labi na imong asawa, magpahilot, imong bana, magpahilot. Pero bisag ikapoy, katagai kong panahon. Ha? Wala ko nagpadurog-durog ha. Kasi na-feel yun ako kagabi natingala ko, gigikan man miya, gikan dire. Nila agpaman mi, kaya nakikita sa Pastor Joy nga, yung kauban before nga naaras Canada, yan ulit dire, yung laag mi. Ibig sabihin, sila ra dito, nasing istoryahanay, ako nagbantay kong bata. Pagbantay ng bata, noon lang kapoy kaayo. Pero nalipay ko pagkadumog na ko, Daddy, anas sisil, Daddy, piloton lang daw ka ni Mami niya. So piloton? Piloton, baka nakalaanaon, no? Ano ko, piloton? Oo, kanagon. Anak ko, ay salamat. Sige, dali pa, pagdula ka mo! Kaya papulis balay, Mami, piloton man daw ko ni mo. Di ba? Kapag mo, katulog ko na kaya siya. Kaya sige siya, pislit ko ng mata, ganahan ka na. O niya pagkahaman, nagpahilot ko. Ni Adto na po si Keisha. Mami, ako po, ilot! Pagkataon-taon, aramas kuya. Sakit akong tiil, Mami.
Hantod kaming duha, kaming tulo, nahilot niya. May ganit, naskap-kap kagabi eh. Kay si Abi, dito po siya kap-kap. Ang siya mo ginamin. Ang totoong nagmamahal is willing yan nabang sakripisyo. Being generous is that part of it is sacrifice. Sacrifice. Tungod ani, unsay resulta. And verse 27, wala diha. Then Solomon said, "Don't kill the child. Give it to the first woman. She is the real mother." Pero paano na ibalan? Kung genuine ba? Kasi being generous, it is a test of faith. Testing man na sa imong pagtuo. Testing na ba? Pareha kang Solomon ay nangayo, testing man to. Another, nga makaimong taga-test of faith sa atong tithes and offering. In Malachi 3:10, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Amin, dili ka mag-isgot karong tithes today. But let's just talk about giving. Nga sa giving, maura ni ang naa sa Biblia, nga dili nang hawit ang Ginoo, sulay ko ninyo. Ibig sabihin, in terms of giving, diha ta makatest. It's not the issue of our sulod sa ato ang kwarta, sa ato ang bulsa, but it is the issue if your faith is genuine. Pastor, pag dili na yung mga pastor, dili, kamo na po bang iduan na si Ginoo? Dili ba po makajudge sa inyo? Pero again, ang paghatag, kaakibat na dyan ang sakripisyo. Kasi it is a test of faith. Kaya nga sabi dito bago nakuha ni Abraham that he became the father of faith, kinahanglan sa niya ihatag si Isaac na iyang pinakagihigupan. Bago nakuha sa real mother ang bata nga wala nahitabo, nga wala gipatay, kinahanglan sa niya isakripisyo kung unsay naa sa kasing-kasing. The same with tithes and offering. Usahay, kinahanglan na atay isakripisyo. Na atay isakripisyo, babingon nga, dako ang maling hatag na pumatay. Again, sakripisyo. Paano man, it is a test of faith. Ang paghatag is a test of faith. The same ragod na. Kung tinuod ka na higugma, kabalog ikaw mahatag. That's why wala issue diha. Maura na. Another, grabe ang pagtuon ni David. Nga naman, ingon si David. 2 Samuel chapter 24, verse 24. Makalip na kaganahan. Magbuhat siya og altar para mudahig siya sa Ginoo. Kunya hali man siya. Niyo na mga tao, I'm not married! Ano na pera na? Ang man, holy good. Diba? Pero, sa iyong ibuhat, but the king answered, "No! I will pay you for it." Kami basa na, 1, 2, 3, go! I will not offer to the Lord my God sacrifice that have cost me nothing. Ibig sabihin, sa paghatag, naaalagi sakripisyo. Say it with me, sakripisyo. Naan sakripisyo sa paghatag. And to live generously, kaakibat na dyan ang sacrifice. Here, makita na to. Grabe, ihatag na siya, libre na, pero siya, no. I will pay for it. Basta para sa Ginoo, gusto na ako na ako'y ihatag na gikan sa ako. Gikan sa ako. And here, but why we need to live generously? Kung sabi ko na kanina, it is a command. Ikaduha, it is a test of faith. Ikatulo, it is a way to be blessed. Isa din siya sa pamaagi para panalangginan ta. The same with Abraham. Before he became the father of faith,
before he became the richest among those times, because he generously gave Isaac to the Lord. David, before he became a man after God's own heart, because he, let's say on David, he will not offer to the Lord that cost me nothing. He is willing to sacrifice. He is willing to give. Kinsa pa man sa Biblia. Daghang pa diha sa Biblia. Let's talk about Jesus. Nganong kinahanglan? It is a test of faith. Even Jesus, gihatag niya ang iyang bugtong anak sa ato. Nganong naakadiri karon, dili para maluwas. Naakadiri karon, tungod kay giluwas na ka ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. That's the reason. Ibig sabihin, ang imong paghatag na ay epekto nga mula hutay hangtod sa kahangturan. Na ay epekto. Kung mahiwa kang mahinatagon, kung puyan mo ang pagkamahinatagon, mag-ani ka ani hangtod sa madugay nga panahon. Isa sa pinakasekreto nga akong nakita sa mga pamilya is this. Ang ako ang papa, kay grabe ka mahinatagon. Maagin ako ang gusto balik-balikon ba? Wala man ko na ingon nga si mama, dili mahinatagon, pero ang ilahan, mag-ingon si papa daw, grabe kayo mahinatagon. Kaya bisag wala na kape, mangutag kape, para lang naika pa kape sa silingan. Grabe siya si papa mahinatagon. Pagtungod niya, na, bisag asa may mga basta sa bukid, lahi ang ilang tanaw, basta mailhan, nga anak ni Espiritu Pulong. Nga naman, matinabangon. What if, ikaw ang akong papa, madugan ang imong pangalan, may ingon sila, wala di ba na, pahayag ka ba ng papa na ba? Or may ingon sila, ay, ang papa na, ligyo, kaban mo pa, bisa magpakapiran lang. Dami na. Pastor, bukid ba ito, pastor? Kung dili ka siya ng pastor, naghan man kayo, ay, nakadaagin na pastor, yung pakapihon. Makubre, mabuta na. Pero ang ito gisbutan rin, being generous. Being generous. Paano talaga gisbut rin nga about mabuso ka, but be generous. Ibig sabihin, ang pagkamahinatagon must be our lifestyle. Nga naman, because when Jesus was given to this earth, it sets a model that generosity in God's people should be sacrificial. Sacrificial, being generous. Pero tanawa, kung generous ka, kung saan mahitago sa iyo, diha di mo matagamtaman nga dili ka pakulangan sa Ginoo. Mga ginaging Andreo, Proverbs 11:24. Some people, because it is a way to be blessed, some people spend their money freely and still grow richer. Others are cautious and yet grow poorer. Sa Bisaya pa, para mas klaro. Ang mga mahinatagon, misabot hinuon pag-uswag, apan ang mga, sige to hakog. Misabot hinuon o kakabos. Yan na nagatapan din mo, mahinatagon ba ka? Pamunta na daw Naay di mga tao ng istoryahan rin. O sa tuyo na, mahinatagon. Ikaduha? Kamu na Pamunta na nagatapan din mo, asa ka sa duha? Dapat na nakatunan? Ito. In verse 25, be generous and you will be prosperous. Wow! Baura di ay may kinahanglan. Nga nung kay breakthrough, di mo buot ba? Nga nung may breakthrough, kaya pas hindi ka ba lumuhatang?
ako nakita, no? Gitabangan na po ba yun? Sa una. Okay, sabi karon gitabangan na po minsan sa kapamilya. And the family, Alba family. Ipapuyo minsan sa kabalay. The same sa gibuhat ako sa ato mga igsuon din. The same ang gibuhat sa buwa. Wala ko diferensya na. Ang gibutangan ng isang kwarto. Pagbuhat ng isang kwarto, dito may tibuok pamilya. Gipapuyo, gipakaon. Ang ako na trabaho mo, tabang-tabang. Pero ako, masibat-sibat po yun. Sige na, bata ka ba mo sa una? Maulay mo hangtod sa nakaling kawas mi. Karon di kami makabalo sa ilaha. Kaya nga naman, basta ito ba nga sila sa mua? Kung isa ka ginahin mo ni Papa Alba sa mua, is that the more ka muhatag, dili yung kakapsat sa Ginoo, the more ka panalaginan sa Ginoo. Di may makabalo sa ilaha. Makabalo sa ilaha ka, may although they are just part of the history nga nakatabang sa mua, pero ang history nga ilang gihimo sa mua nagpabilin og hangtod karon amo ang gipasa sa uban, pay it forward. Ibig sabihin mo, nag-iingon ako, kung ang tanang mga Kristohanon mahinatagon, uy, ang tanan yun mahimong matabangan o mahinatagon. Punang Kristohanon magka-lison. Pero kung kitabangan ka, tabang po. Kaya na, po yung iba, natabangan na. Pag mo natabangan na, wala, bye! Lahat na po ito. Di ba? Sa Bisaya pa din, gingon din, ang tao mahinatagon, kung ibasa, 1, 2, 3, go! Ang tao mahinatagon, muuswag. Ang tao nga nagatabang sa uban, tabangan usap. Hindi na kayo natutaso na itong mensahe karon. Nga naman, ang pinaka-purpose natin karon, we are encouraged to live generously. Isa na encourage niya. Pinaka-last na verse, gusto ko na ako nga mag-anda mo Bisaya diya nga Bible. Basahan po ninyo sa Bisaya. 2 Corinthians chapter 9, verse 11. He will always make you rich enough to be generous at all times, so that many will thank God for your gift which they receive from us. Sa giingon diri, permente kang panatuon sa Ginoo para mahimo kang mahinatagon. Kay para sa imong paghatag, walay laing himayaon kundi ang Ginoo. That is why, kung gusto ka mahimaya ang Ginoo, di man siguro ka kabalo mo share, pero kabalo ka mo hatag. Kabalo ka mo tabang. What I mean is this: being generous is part na ma-prove na to that we love the Lord. Isa sa proof na to that we say, Lord, love ka na mo. That's why we give. Kasi, kung halimbawa lang na kay love, muhatag magig ka. If you love your family, muhatag ikaw time. Pero kung ang imong ihatag, sige lang reklamo, ibalik ang iyong paghatag para malab mo galing. If you love your son, bisan kung saan kabadlumon, mong anak, muatiman, gihapon ka. Nabay, mga anak diri kabadlumon? Pinakagili ko na doon gano'n. Bisan kung saan kabadlumon, muhatag gihapon ka. Mga ilang baon, muhatag gihapon ka. Bisan usahay subuon na nimo, balik taron pa ikaw pa'y subuon. Muhatag yun ka. Musugod pagigyanit ka. Diba? Bisan pag ibang asawa, kusog lang uyaw-uyaw. Tanawa, musundog yapon ka. Yeah? Nga naman. That's what we call love. Di ba tayo kaya nga na atay mga
Naagi mga panahon nga, di ta gusto mo hatag, di ta gusto mo hatag sa kwang time, di ta gusto mo sakripisyo, pero di na mo matiis. Pag nahigugma ka, mahimong kang generous. Daghan sa mga kanyang kung nakakita ko ka ng mga ulitaw, mga dalaga karon na kuripot, pag ma-inlove na sila, tanawa. Di na kuripot. Kinsa nakatry din nga sa una batan pa kuripot kayo. Pero pag naminyo na o pag nakauyab na kung ala ka, mugasto na. Nga naman, resulta sa paghigugma ang paghatag. You know what? I will end you with this. It might be we are wondering, paano na ito may bata na generous heart? Pero even in the book of Exodus chapter 35, nakikita na lang na, more or less na ko lang. Wala na ko nagibutan niya. In Exodus chapter 35, we see that the Israelites all generously giving the materials and time and skills to build the tabernacle. Kasi gatag nila, materials, ilahang time, ilahang skills. Whole chapter na para lang makabuild ng tabernacle. Usa ka lugar nga dayganan. If na ay mga tao dito nga dili anda muhatag sa ilang time, dili anda muhatag sa ilang mga materials, kung ano na, kung na ay mga tao dito nga dili anda muhatag sa ilang skills, di nila mabuo ang usa ka lugar sa tigumanan para sa pagdayon. And gusto ko na ko i-appreciate. Look at our church now. This church is not my church. This church is our church. Matuo mo sa dili, kinita ng mga gamit din dili man akuha. Tungod ni sa pagtinabangay. Na ay mga skills ipanghabutang din na ay mga panahon nagipanghatag din na ay mga materyales nagipanghatag din Tanawa ang tibuok palibot. Kung unsa kanindo, ingon anak kanindo, kung ang mga tao generous, ilabi na para sa buluhaton sa kita. All of this now is the result of being generous. And gusto na ko isulti si Mua, and I just wanted to thank you as a pastor of this church. Thank you for being generous. Kaya baloko, naapay, mas dako, mabulhaton, kung dako mamahuman, kung ang tanan, mahimo, generous. And let us pray, salamat o Lord, sa imo pagkamahigugma. Salamat, O God, because you taught us to be generous. As always, O God. Help us and guide us and make us, as always, na mahimong generous sa kanila. In our time, in our finances, even sa mga skills. Kung sa natanang parte sa mga kinabuhi. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpak sa buhay na Diyos. May natutunan ba tayo lahat? Every first Sunday we have what we call